kalapati sa ere. Kitang si Tonyo kung paanong lumipat si Sidor. Pagkalipas ng 10 minuto, naunang bumalik si Sidor sa nakalahad na braso ni Tonyo. Kaya naman, nautla ang labi ni Burnog. Bumakas ang takot at pag-aalala sa mukha nito. Teka, nasa na kalaban mo si Sidor? Pinalaya ako ng Tonyo. Karapatan niyang lumayo at paglalap ng tao magbibigay sa kanya ng tamang pagpapala niya. Dahil sa oras na pamayahan ko siya at matalo sa laban namin, nagiging ako papatayin niya ng pasang niyan. Matutulad lamang siya kay Kuya Inko. Matagal na naghintay si Burnog sa pagbabalik ng alagang kalapati. Nagpagiyak itong walang pag-asa at palo na sa laban. Bumalipas ito ng takbo, papalayo sa kanilang pinaroonan. Mabilis na lumipad si Sidor. Tinawag nito ang bata. Nakasunod si Tonyo para pigilan si Sidor. Ngunit na dahil nila sa kanyang pinakatayuan. Tanaw niyang bumagsak sa lupa si Burnog. Naisagot ni Sidor ang parusang narapat kay Burnog. Ngunit nakaramdam siya ng awa para nito. Lalo na nang makita niyang gumagapang ito sa lupa habang panay ang wasiwas ng kamay na para bang kinakapa ang daan. Matingin ang kapatid at mga kaibigan ni Tonyo. Pinagkila siya ng kapatid ni Burnog at mabilis ito lumapit sa kanya. Magkakasunod na pagsuntok sa kanyang mukha ang ginawa nito. Ngunit mabilis niyang nailagan yun. Hanggang sa mapagod nito at muling pinalikan ng kapatid na umiiyak. Kuya! Kuya, tulungan mo ako! Ba't ako, kuya? Ayop ka, Tonyo! Magsisisi ka! Isusumpong kita! Isusumpong kita! Hindi makalapit si Tonyo sa kinaroroonan ni Burnog. Awa ang kanyang nararamdaman para dito. Subalit, hindi naman niya masisisi si Sidor dahil pumayag si Burnog sa pustahan. Kaya lang, hindi niya inaasahan na magagawa yun ng kanyang kaibigan. Tumakbong papalayo si Tonyo at tinakandaan pauwi sa kanilang bahay. Ngunit bago pa siya makalabas sa kakahuyan, ay naramdaman niya ang pagdapo ng kalapati sa kanyang balikat. Hindi niya naitago ang galit kay Sidor. Ano ka ba? Bakit mo ginawa yun, Sidor? Bakit mo ginawa ang paningin ni Burnog? Bakit pinulag mo siya? Nagagalit ka ba? Ngayong alam mo na kahit makaganti ka sa kanila, ay hindi ka pa rin magiging masaya. Hindi ka magkakaroon ng katahimikan. Huwag ka mag-alala. Hindi naman ako masamang nilalang kagaya ng iniisip mo. Binigyan ko lang siya ng leksyon para maintindihan niya kung bakit ko siya pinarusahan. 2 araw lamang mawawala ang kanyang paningin. Ngunit hindi siya lubos na gagaling sa oras na hindi pa rin siya nagsisisi sa kanyang mga kasalanan. At hindi siya humingi ng tawad sa kalapating pinatay niya. Ako mismo nagsabi nun sa kanya. Coded C+C every day. Alam mo ba, ang mga C+C ay hindi ko at hindi ako kung saan ang sa Pero, Sidor, naaawa pa rin ako sa kanya. Ganun talaga. Dahil hindi ka naman lubos na masama, Tonyo. Teka, huwag mo nang isipin yun. Hayaan mo nang lumipas sa 2 araw. Kailangan mo magsisi ng bukal sa kanyang kalooban. Dahil kung hindi, palagi nang mawawala ang kanyang paningin. Ang ibig sabihin ng pagkawala ng paningin ng 2 araw ay pagninilay-nilay ng isang taong pinarusahan ng isang diwata. At sa oras na matapos na ang pagninilay-nilay, kailangan magsisi sa nagawang kasalanan ng bukal sa kalooban ng naparusahan. Yun ang batas ng diwatang namamahala sa kalapating pangkarera. Kaya wala nang nagawa si Tonyo, kundi ang tanggapin ang ginawa ni Sidor. Ay naaayon lamang sa naging pustahan ng mga ito. Isang buhay ng kalapati ang nailigtas nito sa kamay ng malupit na si Burnog. Maya-maya pa ay narating niya ang kanilang bahay.